Tatanggapin ko tong parusa. Kung ang kapalit naman ay mabubuo tayong tatlo ni Viana bilang isang pamilya. Dear Amihan Stories presents The Gentleman's Club Series 2, One Night Stand with the Girl in Thailand. Written by Jasmine Jail. Cheers para sa tuloy-tuloy na success ng Gentleman's Club! Malapad ang iting sabi ni Dwight, kasabay ng pagtas niya ng basong may lamang beer. Cheers! Sabay-sabay na sagot ng mga lalaking kasama niya sa mesa at pinagsalpok ang mga hawak na baso sa taas. Pagkatapos ay sabay-sabay nila yung tinungga hanggang sa maubos ang laman. Kasalukuyan nilang ipinagdiriwang ang success ng club na itinayo nila ng kakambal niyang si Elmer. At kasama nilang nagdiriwang ang mga pinagkakatiwalaang empleyado roon at ilang malalapit na kaibigan. Late na ba ako? Pagkuway narinig nila ang boses ng lalaking kapapasok pa lang at ilan sandali lang ay nasa harapan na nila. Paul! Malapad ang itig sambit niya matapos makumpirma na ang half-brother nila ni Elmer ang dumating. Mabutit nakarating ka. Tara, maupo ka rito sa tabi namin ni Elmer. Pasensya na at sobrang busy sa pagmamodel. Marami pa nga nakapilang mga guesting sa TV at mga social media channels. Isiningit ko lang talagang pagpunta rito at baka magtampo na kayo sa akin. Pagpapaliwanag ni Paul. Iba talaga kapag sumisikat na. Sabat ni Elmer habang tinatapik-tapik ang balikat ng kapatid nila sa ama. Pagkuway isang babae naman ang dumating at diretsyon lumapit sa mesa nila. Mukhang galit ito at padabog pang inilapag ang dalang shoulder bag sa mesa. Sino ba sa inyo si Dwight Carillo? Matigas ang boses na tanong ng babae. Halos lahat ng kasama niya sa mesa ay tumingin sa kanya habang siya ay nagtataka at naguguluhan. Hindi niya kilala ang babae. At hindi niya alam kung bakit galit itong sumugod doon. Mukhang naghahabol sa yung isa sa mga naging chicks mo, bro Pabulong na sabi sa kanya ni Paul na may kasama pang pagtawa ng mahina. Hindi ko siya kilala, tol. Pabulong ding sagot niya. Ano ba? Hindi niyo ba ituturo sa akin kung sino si Dwight Carillo? Hihintay niyo pa bang magwala ko rito? Halos pasigaw na sabi ng babae na ikinabigla nilang lahat. Kitang-kita niya ang panlilisik na mga mata nito na magpalipat-lipat ito ng tingin sa kanya, sa kakambal niyang si Elmer at kay Paul. Maya-maya, dahan-dahan na siyang tumayo at itinas pang isang kamay. Ako si Dwight Carillo. Anong kailangan mo sa akin? Sino ka at bakit hinahanap mo ko? Isa kang scammer, Mr. Dwight Carillo. Dami dyan nabili kong painting mo. Kailangan mong ibalik sa akin ang pera ko at dapat mo ring bayaran ng oras na nasayang ko. Pati yung pagod ko sa pagpunta sa exhibit mo, gastos sa pagpapagasolina ng sasakyan ko at yung binayad ko sa mga tauhan ko sumama sa akin. Seryoso at matigas ang boses na pahayag ng babae. What? Gulat na saad niya. Muntik siyang matawa dahil sa kalukuhang pinagsasasabi nito. Pero napansin niyang seryoso ito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Nilapitan na lang niya ito at pagkatapos ay inaya papunta sa kabilang mesa para doon sila mag-usap ng silang dalawa lang. Dito tayo, Miss Juris Castro. Okay, Miss Juris Castro. Maupo ka at dito tayo mag-usap. Naupo naman agad ang babae at pagkatapos ay naupo na rin siya sa katapat itong upuan. Malinaw mo naman sigurong narinig yung mga sinabi ko, Mr. Dwight Carillo. Hindi ko na kailangan pang ulitin sa iyo mga yon. Wala pa ring nagbabago sa boses at ekspresyon ng babaeng kaharap niya. Okay. Yung tungkol sa damage na painting na inirereklamo mo, naiintindihan ko yun. Pwede mong ibalik sa akin yun at mag-request ka ng refund. Pero yung mga sinasabi mong babayaran ko na out of context naman, hindi na pwede yun. Hindi na yung makatarungan, Miss Castro. Anong out of context? Anong hindi makatarungan? Hoy, Mr. Dwight Carillo. Para lang malaman mo, nag-invest ako ng oras at pera sa mga paintings mo. Kaya lang ay dami diyang ibinigay mo sa akin. Isa kang scammer at hindi ko pala nagpasin yung ginagawa mo. Napapailing na lang siya at halos hindi na makasagot. Hindi na rin kasi niya alam kung ano pa ang sasabihin dito at mukhang ayaw din namang magpatalo sa kanya. Unless, pumayag ka sa gusto ko. Hindi na ako hihingi na refund.
Hindi na kita pagbabayarin sa oras, pagod at perang nasayang ko. Hindi na rin ako magsasampa ng kaso at hindi na kita guguluhin pa kahit kailan. Isang malaking kalokohan ang mga pinagsasabi mo, Miss Castro. Paano naging responsable ako sa sinayang mong oras, pagod at pera? At anong kaso naman ang isasampa mo sa akin, Aber? May pagtutol na sagot niya sa babae. Pero sige, para hindi ka na magwala at matapos ang usapang ito, pakikinggan kita. Sabi mo sa akin kung ano yung gusto mo at kung kaya ko naman ay gagawin ko. Magpanggap ka bilang boyfriend ko sa harap ng mga magulang ko. Diretsong sagot ng babae na ikinabigla niya na sobra. Ano? Gusto mong magpanggap ako bilang boyfriend mo sa harap ng mga magulang mo? Paulit-ulit, hindi ka naman siguro bingay Mr. Carillo para hindi marinig ng malinaw yung sinabi ko. Ines sasabi nito. Gusto kong ipakasal ng daddy ko sa isang lalaking hindi ko pa nakikita at nakikilala. Siyempre, hindi ako papayag ng ganun. Kaya lang, wala naman akong boyfriend dahil busy ako sa trabaho ko bilang journalist. Kaya kailangan ko na isang lalaki magpapanggap sa harap ng mga magulang ko. Eh bakit ako? Ang dami-dami naman lalaki riyan na pwede mong bayaran na mas gwapo pa kaysa sa akin. O kaya kumuha ka ng artista para hindi na mahirapang umarte kapag humarap na kayo sa mga magulang mo. Simple lang. Dahil may atraso ka sa akin, Mr. Carillo, mas madaling makipagnegosasyon sa'yo kaysa maghanap pa ako ng kung sino-sino lalaki tapos mas pa ako. Eh takot ka palang maskam, tapos sa akin hindi ka natatakot. Di ba scammer din ang tingin mo sa akin? Ibang uri ka naman ng scammer, Mr. Carillo, kaya pwede ka. Sus, ang sabihin mo, desperada ka. Ayaw mo sundin ng mga magulang mo. Kaya nga humihingi ako ng tulong sa'yo, di ba? Kung gusto mo, bayaran pa kita kahit magkano. Willing akong gumastos ng pera, huwag lang masunod ang gusto ng mga magulang ko. Yan, ganyan dapat ang sinasabi mo. Hindi yung gagawa ka pa ng eksena at kung ano pang iako sa akin. Sasabihan mo pa ako ng scammer. Mali ko ba, baka mga tauhan mo nakadamage sa paintings na binili mo tapos ako yung ituturo mo. So, pumapayag ka na? Pasalamat ka at wala akong panang makipag-away sa'yo. Masyado akong busy at may exhibit pa ako next week. So ano nga, pumapayag ka ba? Sige na, pumapayag na ako. Basta wag mo na akong guguluhin ha. Wag mo na rin idamay ang mga paintings ko at sinigurado kong kalidad ang mga yon bago ko sinali sa exhibit. Sige, kukontakin na lang kita kapag haharap na tayo sa mga magulang ko. Bibigyan din kita ng buong detalye sa kung paanong approach bang gagawin mo, kung paano ka kikilos sa harap nila, at kung ano yung mga hindi mo dapat sabihin. Dami namang arte. Kailangan pa ba niyan? Kailangan para maging smooth ang pagpapanggap natin. Kailangan makumbinsin natin si Daddy para isang beses mo lang silang harapin. Ako na lang bahala sa mga susunod. Okay. Kontakin mo na lang ako. Pero huwag ngayon hanggang next week Busy ako niyan at may exhibit ako sa malayong lugar Sige, pagkatapos ng exhibit mo, saka tayo mag-usap ulit. Pagkatapos ibigay ang contact number niya sa babae, ay nagpaalam na ito sa kanya at umalis. Siya naman ay bumalik na rin sa harap ng inuman at sari-saring panunukso ang natanggap niya mula sa dalawang kapatid at mga kaibigan. Nang sumunod na mga araw ay naging abala na siya dahil sa malaking exhibit na sasalihan niya sa Thailand. Mabuti at tumupad sa kasunduan nila si Juris Castro at hindi siya nito inistorbo. Hanggang sa bumiyahe na siya patungong Thailand at mas lalo pa siya naging abala roon. Umabot din ng halos 2 araw ang preparasyon hanggang sa maging ready na ang mga paintings niya para sa sikat na gallery sa bansang yon. At habang naglalakad-lakad siya, tinitingnan kung gaano kaganda ang mga obra niya. Ikinukumpara pa sa ibang mga paintings na naroon ay isang maganda at pumahangos na babae ang biglang bumangga sa kanya. Natumba siya at pati na rin ang babae na para bang may tinatakbuhan at doon sa gallery naisipang pumasok. At nang mapatitig siya rito ay napansin niya na parang Pinay ito kaya agad niyang nilapitan para tulungan. Samantala, nakaramdam ng pagkahilo si Joyce matapos tumama ang ulo niya sa malalaking braso ng isang lalaking hindi niya napansin kaya nabangga niya. Napahawak siya sa kanyang ulo matapos matumba at pagkuway naramdaman niya ang marahang paghawak sa kanya na lalaki. Okay ka lang ba, miss? Nag-aalalang tanong nito at dahil doon kaya bigla siya nabuhayan. Pinoy ka ba? Oo, bakit? Nagtatakang tanong ng lalaki. Tulungan mo ako. Hinahabol ako ng mga pulis. Tulungan mo ako makatakas sa kanila. Mga pulis dito sa Thailand? Saka na ako magpapaliwanag. Kailangan ko muna makalayo sa kanila.
Kaya please tulungan mo ko, baka mahuli nila ako. Ayoko makulong dito, baka kung anong gawin nila sa akin dito. Pagmamakaawa niya at hinawakan pang isang kamay na lalaki na halatang naguguluhan pa rin. Ilang sandali pa ay narinig nila ang mga yabag ng papalapit na mga tao na sa tingin niya ay ang mga pulis na humahabol sa kanya. Please tulungan mo ko. Patuloy niya sa pagmamakaawa at sa puntong yun ay kumilos na lalaki at inakay siya patungo sa unahan ng gallery kung saan kaunti na lang ang mga paintings na nakadisplay. Hubarin mo suot mong jacket, bilis. Utos ito sa kanya na dali-dali naman niyang sinunod. Pagkatapos ay itinapon yun ng lalaki sa unahan at muling bumalik sa kanya. Hinubad din ito ang polo shirt na suot hanggang sa puting sando lang ang natira dito. Pagkatapos ay ibinigay yun sa kanya pati ang sombrero nito. Isuot mong mga yan para hindi ka nila makilala. Anito na sinunod niya ulit. Maya-maya ay narinig na niya ang boses sa mga pulis at papalapit na yun sa kanila. At bigla na lang siyang sinandal ng lalaki sa pader at pagkatapos ay walang sabi-sabing hinalikan siya nito. Nagulat siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto niya itong itulak palayo. Ngunit kapag ginawa niya yon ay siguradong makikita ng mga pulis ang mukha niya at makikilala siya ng mga ito. Hanggang sa huminto na nga ang mga pulis sa tapat nila at kasabay noon ay yung paghawak ng lalaki sa magkabila niyang pisngi at itinodo palalo ang ginagawang paghalik sa kanya. Para ba nag-e-enjoy na ito at nilalasap na talaga ang kanyang mga labi. At ilang sandali pa umepekto na rin yon sa kanya. Nakaramdam na rin siya ng kakaibang init sa kanyang katawan at ang puso niya ay biglang bumilis ang pagtibok. Hanggang sa dahan-dahan nang pumikit ang mga mata niya at tinugunan ng halik ang lalaki. Naputo lang yon nang marinig niyang nagsalita ang isang pulis at lumapit pa ito sa kanila. Excuse me, sir. Can I disturb you for a moment? Did you see a woman wearing black jacket and blue jeans? Torbo naman to. Sambit na lalaking hindi pa niya alam ang pangalan pero nakakuha na ng halik sa kanya. Hindi nito nilingon ng pulis at nanatiling tinatakpan ang mukha niya. What did you say? Nagtatakang tanong ng pulis. The woman in blue jeans and black jacket, she went over there. Sagot ng lalaki habang itinuturo ang direksyon kung saan ito itinapon ang jacket niya. Natatakpan pa rin ito ang mukha niya. Pero ang isang pulis ay parang nagdududa sa kanila. Sinusubukan itong silipin at kilalanin siya. Mabuti na lang at nagsalita ang isang pulis at nakuha ang atensyon ng mga kasamahan. That's her jacket! Sigaw ng isang pulis at dali-daling nilapitan ng mga ito ang jacket niya na itinapon ng lalaking nakahawak pa rin sa pisngi niya. Malayo na sila. Kalaunan ay sambit ng lalaki at pagkatapos ay binitiwan na siya nito. Ay, salamat. Wika niya kasabay ng paghinga ng malalim. Babalik din agad ang mga yan kapag wala sila nakita kaya kailangan nating makalis agad dito. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi na rin ito hinintay na makasagot siya at hinawakan ng isa niyang kamay. Pagkatapos ay inakay na siya palabas ng gallery hanggang sa makarating sila sa parking area. Sakay na, bilis habang wala pa sila. Anito, nadali-dali naman siyang sumunod. Pagkatapos ay sumakay na rin ito at sinimulang paandarin ang sasakyan. At nang masiguro niyang nakalayo na sila sa mga pulis, ay saka lang siya nakahinga na maluwag. Ano bang problema at bakit hinahabol ka ng mga pulis dito sa Thailand? Usisa ng lalaki sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siyang magkuwento rito. Ang totoo, nagtatago ako sa mga alagad ng batas dito sa Thailand. Nagtatrabaho kasi ako sa isang restaurant dito pero kulang ang mga papeles ko. Tourist visa rin ang gamit ko kaya nagtatago ako sa tuwing may makaka-encounter ako mga pulis. Nako, mahirap yan. Komento ng lalaki habang nagpapatuloy pa rin sa pagmamaneho. Ang totoo nga niyan, wanted na ako ng mga taga-immigration dito. Kaya ako naman sanang makipagpatintero sa kanila. Kaya lang, ang mahirap kasi yung mismong katrabaho ko na Pinay din na nagsumbong sa mga pulis tungkol sa kaso ko. Kababayan ko pa namang naturingan pero traidor at inggitera. Paglalabas niya ng sama ng loob. Grabe namang katrabaho mo yan. Huwag ka nang bumalik doon kung ganun. Baka pagbalik mo ron ay mga taga-immigration ang sumalubong sa'yo. Kaya nga natatakot nga ako at makapagsamantalahan ako ng mga lalaking pulis dito. Lalo na yung mga humahabol sa akin kanina. Mukha pa lang halata mo ng mga manyakis. Sinabi mo pa. Kaya lang, wala naman ako ibang mapupuntahan.
Kasama ko sa bahay na tinutuluyan yung katrabaho kong traidor at inggitera. Saan ako pupunta ngayon? Mamamalimos lang ba ako sa kalsada at magpapalaboy-laboy? Nagpapaawang wika niya na mukhang naging effective naman. Pwede kang magstay sa hotel na tinutuluyan ko kung gusto mo. Anito na nagpalapad bigla ng ngiti niya. Talaga? Napatingin pa siya sa lalaki at kinumpirma naman ito na seryoso ito sa inaalok na tulong sa kanya. Nakarating na sila sa hotel na sinasabi nito. Pagkatapos ay bumaba na sila at inaya na siya nito papasok sa loob. Hoy, Carillo! Kalalagpas pa lang nila sa reception area nang marinig nila ang pagsigaw ng babae mula sa likuran nila. Hula niya ay ang lalaking kasama niya ang tinatawag ng babae dahil lumingon ito. Yuris, anong ginagawa niya rito sa Thailand? Pabulong na sambit na lalaki pero narinig pa rin niya. Pagkatapos ay ibinalik ulit nito ang tingin sa unahan at bahagya siya nagulat nang hawakan nito ang isa niyang kamay sa kadagmamadaling naglakad. Hoy, Carillo! Sandali lang! Sinundan pa rin sila ng babae hanggang sa maabutan sila nito at humarang pa sa daraanan nila. Bakit iniiwasan mo ko? Di ba may deal tayo? Sakto, nandito rin ang parents ko. Dito kami naka-check-in. At sa nakikita ko, mukhang dito ka rin tumutuloy. Pagpapatuloy ng babae, natigilan ito nang bumaling sa kanya. Pinasadahan siya nito ng mula ulo hanggang paang tingin na para bang kinikilatis siya. Sino ba to? Chicks mo? Hindi siya pwedeng makita nila mami at daddy. Pagpapatuloy nito na ikinainis niya ng bahagya. Sandali. Ang dami mo nang sinasabi. Hindi naman ako yung kadil mo. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo at itong babaeng kasama ko, girlfriend ko siya. Kaya wag mo kaming istorbohin at may gagawin pa kami sa loob. Angal na lalaking kasama niya at bigla pa nitong hinawakan ng bewang niya. Pagkatapos ay hinila siya palapit dito hanggang sa nagdikit ang mga tagiliran nila. Ha? Sino ka kung ganun? Puno ng pagtatakan tanong ng babae. Hindi niya alam kung iniiwasan lang ba na lalaki ang babaeng lumapit sa kanila at ginagamit siya nito para magpanggap o sadyang hindi talaga nito kilala ang babae. Basta kung ano man ang issue ng dalawa ay wala na siyang pakialam. Ang importante lang sa kanya ay ang tulong na ibibigay sa kanya ng lalaki. Ako si Elmer. Narinig niya ang sagot na lalaki. Palihim siya na pangiti dahil sa wakas ay nalaman na niya ang pangalan nito. Nakakahiya naman kasing isipin na nakipaghalikan na siya dito pero hindi pa niya alam kung sino ito. Ganun ba? Ikaw si Elmer, yung kapatid ni... Yes, ako nga si Elmer. Kaya kung maaari sana padaanin mo na kami at may gagawin pa kami. Sumagot na agad ng lalaki kahit hindi pa tapos magsalita ang babaeng nasa harapan nila. Parang hindi Ayaw pa ring umalis ng babae at parang pinagdududahan ng lalaki. Parang hindi ito naniniwala at tinititigan ng maigi ang kasama niya. Bahala ka na nga riyan, ang kulit mo. Medyo naiinis ng sabi ng lalaki at pagkatapos ay hinawakan nito na mahigpit ang isa niyang kamay at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinagasaan na nito ang babaeng nasa harapan nila habang siya ay hinihila naman ito. Hanggang sa makalayo na sila ng tuluyan sa babae at kalaunan ay nakapasok na sila sa kwarto nito. Sino ba yon? Bakit ang kulit niya? Usisa niya na makapasok na sila at inalok siya nitong maupo sa sofa. Yung babae sa labas, wala yun. Napagkamalan lang ako noon. Sagot nito. Bagamat napansin niya na parang umiiwas ito na mapag-usapan nila tungkol doon. Kaya hindi na siya nag-usisa pa. Sa halip ay nagpasalamat na lang siya sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Wala yun. Kahit sino naman sigurong ilagay sa sitwasyong ganon na may kababayang humihingi ng tulong dito sa Thailand, di rin magdadalawang isip na tumulong. Nakangiting sagot nito. Pasensya na rin kung nakakaabala ako sa iyo, Elmer. Elmer? Parang nagulat ito na binanggit niya ang pangalan nito at napatingin sa kanya. Di ba yun ang pakilala mo sa babaeng lumapit sa atin kanina, Elmer? Oo, Elmer nga. Yun nga sinabi ko sa babae kanina at yun talagang pangalan ko. Parang nagdadalawang isip pa ito na magsabi sa kanya. O baka may itinatago ito kaya ganun ang naging reaksyon. Hanggang sa mapagtanto niya na marahil ay kilala talaga nito yung bae. Iniwasan lang nito dahil kasama siya. Basta kung ano man ang totoong dahilan, sigurado siya na meron pa itong hindi nasasabi sa kanya.
Anyway, kung gusto mo pwede rin kitang matulungan makauwi ng Pilipinas nang walang kinakarap na problema. Pagbabago nito ng usapan. Talaga? Malapad ang ngiting sabi niya. Napatayo pa siya at hahawakan sanang kamay na lalaki pero hindi niya na ituloy matapos maisip na baka mapahiya lang siya. Gustong-gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Simula kasi noong traido rin ako ng katrabaho ko at isinumbong sa mga pulis, hindi na ako natahimik. O sige, akong bahala sa'yo. Malawak ang connection ko, kaya maraming pwedeng makatulong sa'yo. Maraming salamat talaga ha. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Pasalamat ka dahil sa tamang tao ka bumangga. Pagbibiro nito na sinabayan pa ng malapad ang ngiti. Ngunit siya ay nanatiling seryoso habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata nito. Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakabayad sa iyo I mean, wala akong pera. Pero kung may papagawa ka sa akin o kaya kung kailangan mo ng assistant o katulong, pwede mo akong kunin. Sure ka ba na kaya mong gawin na lahat ng iutos ko? Natigilan siya at biglang kinabahan sa tono ng pananalita nito. Parang may gusto itong iparating sa kanya at kakaiba rin kung tignan siya. Syempre, hindi ko naman ipapagawa sa'yo yung mga bagay na alam kong hindi mo kayang gawin. Kaya huwag kang kabahan dyan. Pahabol nito nang marahil ay mapansin na naging reaksyon niya. At dahil doon, ay nakahinga siya ng maluwag at kumalma ulit. Sige, basta. Kaya gagawin ko. Sabihin mo lang sa akin kung... Natigilan siya at muling bumilis ang pagtibok ng puso niya nang magsimula itong humakbang palapit sa kanya. Titig na titig din ito sa kanya na para bang natatakam ito at gusto siyang kainin ng buhay. Sigurado ka ba? Yung ginawa natin kanina sa gallery habang nagtatago sa mga pulis. Kaya mo bang ulitin yun ngayon? Tinong nito sa halos pabulong at tila nangaakit na boses. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, habang patuloy itong humahakbang palapit sa kanya, ay bigla niyang napansin na magandang katawan nito at taglay na kakaibang sex appeal. Ginising nito bigla ang dugo niya at nakaramdam siya ng kakaibang init ng katawan. Kapareho nung naramdaman niya kanina sa gallery nang tugunan niya ang halik nito. Anong ibig mong sabihin, Elmer? Medyo nauutal na tanong niya habang ang puso niya ay lalo pang bumilis ang pagtibok. Hanggang sa tumigil na ito sa paghakbang dahil abot kamay na siya. Hindi naman siya makaatras dahil nakaharang ang sofa sa kanyang likuran. Kaya kung sakaling sunggaban siya nito ay huling-huli siya at hindi makakatakas. Hindi niya alam ang gagawin at hindi rin niya maintindihan ang kanyang puso. Kinakabahan siya pero ayaw niyang magreklamo sa kung ano man ang binabalak nitong gawin sa kanya. Hindi niya rin maalis ang pagkakatitig dito at inaabangan talaga kung ano ang susunod itong gagawin. Yung kaninang pagtugon mo sa halik ko, nagustuhan ko yun. Pwede bang ulitin natin yun ngayon? Dito? Oo, dito sa loob ng hotel room ko. Walang pulis na mga istorbo sa atin. Sinasagada nito ang pang-aakit at siya naman itong marupok na tila ba kaunting push na lang ay bibigay na. Lalo na sa tuwing mapapasulyap siya sa kissable lips nito. Tapos mapapatingin sa maskulado nitong katawan na nagsilbing taguan niya kanina sa loob ng gallery nung hinahanap siya ng mga pulis. Ilan sandali pa naramdaman na niya ang marahang paghawak nito sa kanyang pisngi. At parang may kuryenteng nag-spark sa pagitan nila. Kalaunan ay parang minamagneta nito ang katawan niya. Sigurado ka ba rito? Mahinang tanong niya habang unti-unti na siyang nagpapatianod sa gusto at idinidikta ng mga katawan nila. Sigurado ako. Ikaw ba? Hindi siya sumagot at nanatiling nakatingin sa lalaki. Hanggang sa dahan-dahan na nitong inilapit ang mukha sa kanya at dalawang kamay na rin ito ang nakahawak sa magkabila niyang pisngi. Pagkuway dahan-dahan ng pumikit ang mga mata niya at hindi nagtagal, ay naramdaman niya ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya. Agad na nag-take over sa kanya ang kagustuhan tugunan ng halik nito. Mabilis na uminit ang mga katawan nila hanggang sa nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa sofa at nasa ibabaw naman niya ito. Nangyari ang hindi pa dapat. Sinimulan nila ng dahan-dahan sa sofa at tinapos ng wild at sobrang init sa kama. Malaki ang posibilidad na mauuwi lang yon sa one-night stand
pero hindi naman siya nagsisisi. Kahit hindi pa niya ito lubos na kilala ay nagawa na niyang magtiwala rito. Ramdam naman kasi niya ang pagiging mabuting tao nito at palagay niya ay hindi siya nito iiwan sa ere ng basta lang. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko makakauwi ka ng Pilipinas sa maayos at ligtas. Basta, kapag nakausap ko na yung taong tutulong sa atin, ako na mismo mag-aatid sa'yo sa airport. Wika na lalaki habang nagsusuot ito ng boxer shorts. Samantalang siya ay nakahiga pa rin sa kama at nababalot ng kumot ang hubad niyang katawan. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi ng Pilipinas? Matagal pa bang pagstay mo rito sa Thailand? Usisa niya kahit medyo nahihiya siya. Baka kasi mapansin nito na umaasa siya na magkakaroon pa ng continuation ang nangyaring yun sa kanila. Ayaw niyang ipahalata na deep inside ay ipinapanalangin niya na magkita ulit sila sa Pilipinas at doon ituloy ang kanilang relasyon. May mga gagawin pa kasi ako rito pero huwag kang mag-alala. Sure naman na magkikita ulit tayo sa Pilipinas. Napangiti siya dahil sa narinig at ang puso niya ay labis sa tuwa ang naramdaman. Nang matapos na sa pagbibihis ng lalaki, ay tumingin ito sa wristwatch nito at nagmamadali ng nag-ayos ng sarili. Iwan na muna kita rito Kailangan ko bumalik sa gallery. Umorder ka na lang ng pagkain kapag nagutom ka. Basta, ikaw na bahala rito. Pero hanggat maaari sana, huwag ka muna lalabas. Pagpapaalam nito sa kanya. Sige. Alam niyang nag-aalala lang ang lalaki sa kanya na baka may makakita sa kanya na alagad ang batas kapag lumabas siya. Pero parang may iba pa siyang naramdaman. Naisip niya na baka makikipagkita ito sa babaeng lumapit sa kanila kanina. Malakas talagang pakiramdam niya na kilala nito ang babae at hindi niya maiwasang magselos. Kahit hindi pwede dahil wala pa naman silang opisyal na relasyon na lalaki. Lumabas na ang lalaki pero ilang segundo lang ay bumalik ulit ito at nagtanong sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? May nangyari na sa atin at lahat pero hindi ko pa alam kung sino ka. Hindi pa nito maiwasang mapangiti habang nagsasalita. Maging siya ay ganun din na naging reaksyon. Tawagin mo na lang akong Joyce. May kasama pang pagpapakyut na sagot niya. Joyce, magandang pangalan. Anito sabay ngiti ng malapad. Siya naman ay napangiti rin dahil sa kilig. Sige Joyce, alis na muna ako. Tuluyan ang umalis ang lalaki sa pagkakataong yun. Samantalang ang puso niya ay hindi naman mapakali at inuudyukan siya na sundan ito sa baba. Hanggang sa nagpasya siyang gawin yun. Bumangon siya at dali-daling nagbihis. Maingat siya lumabas ng room at bumaba patungo sa reception area. At doon ay nagulat siya na makita nga ang lalaki habang kausap ang babaeng lumapit sa kanila kanina. Na kung hindi siya nagkakamali ay Juris ang pangalan. Mukhang may relasyon nga sila ng babaeng yun. Halata sa pag-uusap nila at kung paano makatingin ang babae sa kanya. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng dalawa na ngayon ay magkasama na naglalakad palabas ng hotel. Akala ko pa naman ay natagpuan ko ng lalaki na katakda para sa akin. Napabuga siya ng hangin na may kasamang pagkadismaya at pagkatapos ay naglakad na papunta sa elevator para makabalik sa silid na tinutuluyan ng lalaki. Okay lang kung hindi na magkaroon ng continuation ito nangyari sa amin. Ituturing ko na lang itong isa sa magagandang experiences ko rito sa Thailand. Patuloy niya sa pagkausap sa sarili. Tinupad ng lalaki ang pangako nito sa kanya na tutulungan siya makauwi sa Pilipinas ng safe at walang problema. Pero hindi na siya masyadong umasa na magpapatuloy pang kanilang relasyon. Hihintay na lang niyang magkita sila sa Pilipinas kung sakali. At kung sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa, ay siguradong gagawa ng paraan ng tadhana para mangyari yon. Kaya lang, hindi na ulit sila nagkita ng lalaking sa pagkakaalam niya ay Elmer ang pangalan. Tatanggapin naman sana niya na maluwag sa kanyang dibdib dahil baka hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Ngunit isang araw ay napansin niya na parang buntis siya. At para masiguro yun ay nagpasama siya sa kanyang kapatid na magpa-check up sa isang klinik. Anong resulta, Ate Joyce? Tanong ng kapatid niya paglabas niya ng klinik na malungkot at bagsak ang balikat. Positive, Melay. Sagot niya matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Si Melay ang pinagsasabihan niya ng mga sekreto at hinanakit sa buhay. Kaya halos alam na nito ang lahat, pati ang nangyari sa kanila na lalaking nakilala niya sa Thailand
ay ikinuwento na rin niya dito. Positive pala. O bakit ganyan ang mukha mo? Dapat pasaya ka kasi blessing yan mula sa taas. Parang nanenermo na sagot ito sa kanya. Paano ako magiging masaya Hindi ko nga alam kung saan nahagilapin ang ama nitong dinadala ko. Parang hindi siya interesado sa akin at walang balak na panagutan ako. Paano mo naman nasabi hindi mo pa naman siya nakakausap? Diba? Hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis mo. Kung interesado siya sa akin at gusto niya talaga akong panagutan di sana hinanap niya ako. Nag-effort man lang sana siya para magkita ulit kami at ituloy ang aming relasyon. Malay mo busy lang siya. Sa tingin ko, girlfriend niya talaga yung jury sa lumapit sa amin doon sa hotel na tinuluyan niya sa Thailand. Malamang ang babaeng yun ang pinagkakabalan niya ngayon. Kaya nakalimutan na niya ako at yun nangyari sa amin. So, sinasabi mo ngayon na hindi mo na siya hahanapin, Ate Joyce. Hindi mo siya pupuntahan para sabihin sa kanya na nagbunga yung nangyari sa inyo sa Thailand? Gusto ko umelay Pero binalaan kasi ako ng doktor. Iwasan ko raw na ma-stress dahil baka mawala ang baby. Kapag hinanap ko si Elmer tapos nagkita nga kami pero may iba naman siyang babae, sa tingin mo hindi ako mai-stress ng sobra? Nalungkot na rin si Melay at puno ng pagkadismayang napabuga ng hangin. Pero hindi pa rin ako papayag na hindi niya tanggapin at kilalanin tong batang dinadala ko. Anak niya rin ito, kaya kahit magjowa siya ng 10 pakasalan niya lahat, habulin ko pa rin siya. Deklara niya sa seryoso at matigas na boses. At kailan mo naman gagawin yun, ate? Di ba sabi mo bawal ka ma-stress? Pagkatapos kong manganak, kapag pwede na ako ma-stress ulit at gumalaw, saka ko siya hahabulin. At hindi ko siya titigilan kapag itinanggi niyang anak namin at hindi kinilala. Guguluhin ko buhay niya at kung sakaling may girlfriend nga siya, idadamay ko rin. Ganyan nga, Ate Joyce. Tayo mga rabal ay hindi pumapayag na agrabyaduhin ng kahit sino. Kailangan panagutin mo yung Elmer na yun sa ginawa niya sa'yo. Agad sang-ayon ng kanyang kapatid. Lumaki nga ang tiyan niya na hindi man lang nagpakita ang lalaking nakabuntis sa kanya. Hanggang sa ipanganak niya ang cute na batang babae na pinangalanan niyang Viana. At lumipas ang 2 taon na hindi pa rin nagpakita ang lalaki sa kanya, kaya nagpasya na siyang hanapin ito. Mula sa probinsya nila sa Cavite ay bumiyahe siya papuntang Maynila. Yun ay matapos niya makakuha ng impormasyon na may minamanage itong club sa syudad na yon, ang Gentleman's Club. Ngunit pagdating doon ay isang babae ang humarap sa kanya. Totoo nga na may karelasyon na itong iba. Nang makita naman sila na lalaki ay pinagtabuyan lang siya nito at itinanggi ang anak niya. Pero kahit na ganun ay tinuloy pa rin niya ang pangungulit dito. Nakiusap pa siya sa babae nito na tulungan siyang kumbinsihin ng lalaki. Nakilalanin at tanggapin ang anak nilang si Viana. Hanggang isang araw ay nagulat na lang siya nang sumugod ng lalaki sa bahay ng kanyang tiyahin na kasalukuyang tinutuluyan nilang mag-ina. Galit na galit ito dahil sa ginawa raw niya ay umiiwas ng girlfriend nito at gusto nang makipaghiwalay dito. Ikaw pang may gana magalit sa akin? Hindi nga kasi ako yung lalaking hinahanap mo. Hindi kita kilala at lalong wala nangyari sa atin. Imposible yung mga sinasabi mo kasi hindi naman ako pumupunta ng Thailand. Kung ganun, sino yung lalaki na meet ko doon? Yun nakasiping ko pagkatapos akong tulungang makalayo sa mga pulis na humahabol sa akin. Yung tumulong sa akin na makauwi rito sa Pilipinas. Kaya inakala ko na interesado rin talaga sa akin. Nangako pang ang hahanapin ako kapag nakauwi na ng Pilipinas. Tapos pinaasa ko na itutuloy dito sinimulan namin relasyon sa Thailand. Kung hindi ikaw yon, sino pala? Anino mo? Galit na kumpronta niya rito. Alam ko na kung sino hinahanap mo. Pero kailangan ko munang kumpirmahin sa kanya dahil baka nang iskam ka lang. Mahirap na, baka nagsisinungaling ka lang at pinapangako ang bata na hindi naman sa kanya. Ano sabi mo? Gulat na tanong niya. Marami pang katanungan ang pumasok sa isip niya. Pero ang mas nangibabaw ay ang galit na naramdaman niya dahil sa sinabi nito na nagsisinungaling lang siya. Ngunit bago pa man niya ito mapagbunto na ng inis ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Hanggang sa makapasok na ito sa sasakyan at agad yung pinaandar. Kaya kahit sinubukan niya itong habulin ay hindi rin niya naabutan. Isang araw, habang ipinapasyal niya sa mall ang anak na si Viana, ay hindi inaasahang nakasalubong niya ang babaeng pamilyar ang mukha. Matapos sa itong pakatitigan ay sa kanya nakumpirmang si Juris yun. Ang babaeng lumapit sa kanila na lalaki na kasiping niya noong nasa Thailand sila. Sandali! Tumigil naman ang babae matapos niya itong tawagin at dali-dali niyang nilapitan.
Ikaw si Juris, di ba? Oo, ako nga. Bakit? Nagtataka ito habang tinititigan siya na maiki. Hanggang sa makilala na rin siya nito. Nakikilala kita. Ikaw yung babae ni Dwight doon sa Thailand, di ba? Nagtaka siya sa sinabi nito. Pero bago pa man siya makapagtanong ay nagpatuloy na ito sa pagsasalita. Anak mo na ba itong kasama mong bata? Ang kit-kit naman. Anong pangalan niya? Natutuwa ito at yumuko pa para pumantay kay Viana. Pagkatapos ay nakipagngitian at nakipaglaro ng kaunti sa anak niya. Teka lang, naguguluhan ako sa sinabi mo. Sinong Dwight ang binanggit mo? Natigilan si Juris at muling tumayo para harapin siya. Ibig mo sabihin, all those years na lumipas, hindi mo alam na Dwight ang pangalan niya? Puno ng pagtatakan tanong nito sa kanya. Sino ba yung tinutukoy mong Dwight? Si Elmer? Kung nagtataka ang babaeng kaharap niya, ay mas matinding pagtataka naman ang nararamdaman niya. Hindi muna sumagot si Juris at inaya siya nito sa isang coffee shop na naroon sa loob ng mall. Walang masyadong tao doon. Siguro ay dahil sa mamahali ng kape doon kaya mayayaman lang ang pumapasok. Okay, habang naghihintay tayo ng order natin ay magsimula na tayo magkwentuhan. At mukhang marami kang itatanong sa akin. Tama ka, Juris. Marami nga akong itatanong sa'yo. Unang-una ay kung sino yung Dwight na binanggit mo. Siya at si Elmer ay iisa lang ba o magkaibang tao sila? At saka hinala ko ay magkarelasyon kayo noon. Pero since may ibang girlfriend na ngayon si Elmer kaya siguradong wala na kayo. Gusto kong itanong kung nabanggit niya ba ako sa'yo kahit isang beses lang. Sa loob ng halos 3 taon na hindi niya man lang ba naisip na panagutan yung ginawa niya sa akin? Wala lang ba sa kanya yung nangyari sa amin? Sandali. Awat muna ha. Isa-isahin lang natin para hindi magulo. Putol nito sa sinasabi niya. Sige. Una sa lahat, lilinawin ko muna sa'yo na hindi kami nagkarelasyon ni Dwight o kung Elmer man ang pagkakakilala mo sa kanya. May usapan lang kami noon na magpapanggap siya bilang boyfriend ko para makaiwas ako sa arranged marriage na gusto ng mga magulang ko para sa akin. Pagsisimula nito at pinakinggan naman niya ng maigi ang lahat ng yon. At ito yung pinakaimportante. Hindi mo ba alam na si Dwight yung kasama mo roon sa Thailand at hindi si Elmer? So, sinasabi mo sa akin na magkaibang tao sina Dwight at Elmer. At yung nakasiping ko sa Thailand, ang ama nitong si Viana na 3 taon kong hinintay na magpakita sa akin para panagutan yung ginawa niya, ay si Dwight pala. Tama ka. Joyce. Joyce Raval ang pangalan ko. Tama ka, Joyce. Kambal sina Dwight at Elmer. Sobrang identical sila kaya hindi mo talaga makikilala sa unang tingin lang. Si Dwight ay isang artist at kaya naroon siya sa Thailand nung time na nagkita-kita tayo ay dahil nag-exhibit siya ng mga paintings niya ron. Samantalang si Elmer ay isang negosyante at masipag na CEO. Bukod sa mga negosyong hawak niya ay siya rin ang nagpapatakbo ng sikat na Gentlemen's Club ng Maynila. Ibig sabihin, yung sinugod ko sa club at inaway ay hindi yung lalaki na kasiping ko sa Thailand? Totoo talaga mga sinabi niya sa akin na hindi niya ako kilala at hindi talaga siyang ama ni Viana. Gulat na saad niya at matinding pagkahiya rin ang kanyang naramdaman na mapagtanto ang mga ginawa kay Elmer. Lumapit pa ako at kinausap ang girlfriend niya. Nagmakaawa ko na ipaubayan na lang niya si Elmer sa amin ni Viana. Ginawa mo yon? Gulat ding tanong ni Juris. Ba't kasi Elmer ang pakilala niya sa akin? Ba't ginamit niya ang katauhan ng kakambal niya? Tanong niya habang nagsisimula ng kumulo ang kanyang dugo sa lalaking may atraso sa kanya na si Dwight pala at hindi si Elmer. Ang mabuti pa, si Dwight na lang ang kumprontahin mo. Ilang katanungan lang ang kaya kong sagutin kaya mas mabuti kung alam mo ba kung nasan siya? Balita ko, nasa Shangri-La Plaza siya. Pupuntahan ko siya. Hindi na siya makapaghintay pa at gustong-gusto na niyan sugurin ng lalaki. Kaya tumayo na siya at matapos sayain ang anak ni si Viana ay nagsimula na siyang maglakad palabas ng coffee shop. Sandali lang, Joyce! Hinabol siya ni Juris at humarang pa sa daraanan niya para mapigilan siya sa paglalakad. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam mo ba kung paano pumunta ron? At saka malaki ang Shangri-La Plaza. Hindi mo pa alam exactly kung nasan siya doon at kung anong ginagawa niya. Hindi na ako makapaghintay, Juris. Alaki ng atraso niya sa akin. Nagsinungaling siya at inabandon niya ako at ang anak namin. Paano ang anak mo? Isasama mo ba siya ron? Wala akong mapag-iiwanan sa kanya kaya isasama ko siya. At saka mabuti yun para makita niyang anak namin.
Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Sinundan pa rin siya ni Juris at sa ekspresyon na nakikita niya rito ay parang nag-aalala ito lalo na kay Viana. Sandali, Joyce. Hindi mo ako mapipigilan, Juris. Ang tagal kong hinanap ang lalaking yun na akala ko'y si Elmer. Kaya nga nung nalaman ko may pinapatakbo siyang club dito sa Maynila, agad ko siyang sinugod. Pero mali palang inaway kong tao. Kaya lalong dumagdag ang kasalanan niya sa akin. Ayaw, sige ganito. Sasamahan na lang kita sa Shangri-La Plaza. Tapos kung kukumprontahin mo na si Dwight at aawayin, ayoko na munang magbabantay kay Viana. Okay ba yun sa'yo? Maraming salamat sa'yo kung ganun. Walang anuman. At saka parang nagigilty rin ako eh. Feeling ko ako yung dahilan kaya naging magulong setup niyo ni Dwight. Dahil sa usapan namin noon kay Elmer ang sinabi niyang pangalan. Sinsero ang sabi nito. Pagkatapos ay magkasabay na silang lumabas ng mall at sinamahan nga siya papuntang Shangri-La Plaza. Dumiretso sila sa isang art gallery sa 6th floor at agad nga niyang nakita doon ang lalaking may atraso sa kanya. Siya na ba yun? Nagpipigil ng galit at tanong niya kay Juris. Si Dwight na nga yan, pero huwag mo na muna lapitan at awayin na may makakausap pa siya at mukhang mga bigatin. Wala akong pakialam kahit sino pang kausap niya. Kahit presidente pa ng Pilipinas o ng Amerika, hindi pa rin ako magpipigil ng galit ko sa kanya. Umuusok na sa galit at sabi niya. Pagkatapos ay ipinahawak niya muna si Viana kay Juris at hindi naman nagreklamo ang babae. Ikaw na munang bahala sa anak ko ha. Friendly naman siya at hindi iyakin kaya siguradong hindi ka mahihirapan sa kanya. Pahabol pa niya kay Juris bago lumapit kay Dwight na sobrang nagulat nang tawagin niya at hinabulot pang isa nitong braso. Teka lang at. Natigilan ng lalaki at hindi na ituloy ang sinasabi ng makilala siya nito. Natataranta pa itong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa tatlong kausap nito na mukhang mayayaman. Tila hindi alam kung sinong uunahin kausapin sa kanila. 3 taon ako naghintay sa'yo. Tapos nga nagkita tayo, paghihintay mo pa rin ako. Ang kapal naman ng mukha mo kung ganon. Galit na wika niya na ikinabigla ng 3 kausap nito. Hinawakan itong isa niyang kamay at sinubukan siyang akayin palayo ng kaunti sa 3 kausap nito. Pero agad siyang kumawala bago pa man ito magawa. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan! Asik niya. Huwag ka mag-iskandalo rito, please. Patapusin mo muna ako sa pakikipag-usap sa kanila. Mga VIP sila. Pabulong na sabi nito pero hindi na niya pinatapos at sumagot na agad siya halos pasigaw na boses. Wala akong pakialam kung sino man ang kausap mo. Akong harapin mo ngayon dahil sa dinami-rami na ipapaliwanag mo sa akin ay baka kulangan ng isang buong maghapon mo. Oo, magpapaliwanag ako. Ayusin natin kung ano man yung misunderstanding meron tayong dalawa. Anong pinagsasabi mo riyan? Hindi to simpleng misunderstanding lang, Mr. Dwight Carillo. Niloko mo ko at nagsinungaling ka sa akin. At higit sa lahat, inabandona mo ko at ang anak natin. Ipinanganak ko si Viana at pinalaki mag-isa. Ano, sabi mo? May anak tayo? Gulat at tanong nito. Nalaki pa ang mga mata nang mapatitig sa kanya. Oo, dahil nagbunga yung ginawa natin sa Thailand. Pero kahit hindi naman ako nabuntis ay mukhang wala ka naman talagang balak na panagutan ako. Laro lang yun para sa'yo. Hindi. Naputo lang sinasabi ni Dwight nang mapansing nagsisialisa na ang 3 kausap nito kanina. Nataranta itong muli sa kung anong uunahing gawin. Sige, subukan mong talikuran ako. Dito ka lang kung ayaw mo magwala ako rito. Matigas ang boses at halos pasigaw na sabi niya. Parang natakot naman ito at nanatili nga sa harapan niya. Hinatid na lang nito ng tanaw ang mga papalayong VIP at kita sa ekspresyon nito ang pagkadismaya. Mukhang hindi na matutuloy ang deal namin, sayang yun. Pabulong na sabi nito habang napapailing. Nakarating pa rin yon na malinaw sa pandinig niya kaya lalong uminit ang kanyang ulo. Nagrereklamo ka ba ha? Hindi ito sumagot pero parang nagdadabog. Pagkaway natigilan ito at napatulala pa na lumapit sa kanila si Juris habang kargang anak nilang si Viana. Siya na bang anak natin? Bakas ang tuwa at pagkasabik sa ekspresyon ni Dwight. Lalapitan sana nito si Viana pero pinigilan niya at hinarangan ito. Oops, hindi mo siya pwedeng lapitan hanggat hindi ka nakakapagpaliwanag sa akin. Oo, magpapaliwanag ako pero huwag naman dito. Baka wala nang bumili ng mga artworks ko. Pagkatapos magsalita ni Dwight ay muli itong bumaling kay Viana. Halatang nasasabik na lapitan ng bata. Sige na Joyce, mag-usap na kayo at ako na munang bahala kay baby Viana. Nakakaalo naman siyang kasama at saka free naman ako ngayon.
Presinta ni Juris na labis niyang ikinatuwa. Maraming salamat, Juris ha. Si Dwight ang agad na sumagot at pagkatapos ay hinawakan na nito ang isa niyang kamay at inakay siya palabas ng gallery. Na makahanap na ito ng space sa loob ng mall na walang ganong tao at may mauupuan din, ay tumigil na ito at hinarap siya, saka nagsimulang magsalita. Patawarin mo ko, Joyce, kung nawala na ako ng oras na hanapin ka. Pero kung nalaman kong buntis ka, gagawa ko ng paraan para muli tayo magkita at magkasama. So wala ka pala talagang balak na hanapin ako nung nakabalik ka na ng Pilipinas? Kasi kailangan mo pa ng dahilan para gawin yun. Hindi naman sa ganun. Sobrang naging abala lang talaga ako ng mga panahon yun. Marami akong projects. Tapos sumabay pa yung naging deal namin ni Juris. Kasi kinulit na siya ng mga magulang niya. At isa pa yung government official na nakausap ko para matulungan ka makauwi ng Pilipinas sa maayos at ligtas. May hiniling siyang kapalit sa akin. Yun ay makipag-partnership sa kanya para magsagawa ng exhibit for a cause. Na agad ko naman sinangayunan. Kaya yung 1 buong taon mula na makauwi ako ng Pilipinas galing Thailand, sobrang busy talaga ako. Puno ang schedule ko nun kaya. Kahit na ganun kasiksik ang schedule mo, syempre maiisipan mo pa rin akong hanapin at puntahan kung talagang gusto mo akong panagutan. Kung talagang interesado ka rin sa akin at gusto mong ituloy yung relasyon natin. Bigla siya natigilan at napaupo matapos mapagtanto na baka masyado lang talaga siyang assuming. Mali ako na umasa nun sa pagdating mo. At nakakahiya man tanggapin ay hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na magkakasama tayo. Siguro'y dapat ko nang itigil ang kahibangang ito. Pagpapatuloy niya sa mahina at malungkot na boses. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, saka tumayo at agpas siyang balikan na si Viana para umuwi na sila. Sandali lang, Joyce. Pigil ni Dwight sa kanya, kasabay ng paghawak nito sa braso niya, na agad din itong binitiwan matapos niyang lingunin. Pasensya na kung naiskandalo ko kayo ng kakambal mo. Huli na ito dahil hindi na ako mangungulit pa. Babalik na kami ni Viana sa Cavite. Nakita mo na rin naman siya at mukhang tinatanggap mo na bilang anak mo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Pagbigay ka na lang ng sustento sa kanya. Papayagan din kitang bisitahin siya kahit ilang beses lang sa 1 buwan. Huwag, Joyce. Huwag kang lumayo o umiwas sa akin. Hindi ka naman nakakaistorbo at hindi ako makakukulitan sa ginagawa mo. Okay lang na manatili kayo sa tabi ko at magkasama tayo ng anak natin. Bakit? Dahil nakakaawa kami ng anak ko? Huwag mo kaming kaawaan dahil hindi ko yun kailangan. Ang gusto ko lang ay kilalanin mo at tanggapin si Viana bilang anak mo. Ayokong lumaki siyang walang kinikilanang ama. Hindi lang dahil sa awa, Joyce. Sa maniwalat ka sa hindi. Totoo na kagusto ko sa'yo. Nagkamali lang talaga ako kasi mas pinili ko ang career kaysa sa nararamdaman ng puso ko ng mga sandaling yun. Kaya nga, dyan ka na mag-focus sa career mo. Hindi kami magiging hadlang o istorbo sa'yo. Basta ang sinasabi ko sa'yo ay kilalanin mo at sustentuhan ang anak natin. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hanggang sa makasalubong na niya si Juris at kinuha si Viana mula rito. Nagpresinta pa rin si Juris na ihatid siya hanggang sa bahay na tinutuluyan niya at hindi niya yun tinanggihan. Paulit-ulit siya nagpasalamat dahil sa tulong na ginawa nito at ikinuwento niya rin dito ang planong bumalik na sa Cavite kasamang anak. Hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon? Tanong nito sa kanya. Noon pa man, nasa kanya na lahat ng pagkakataon. Naghihintay lang naman akong dumating siya pero mas pinili niyang career at ang kanyang sarili. Kilala ko si Dwight, mabait at responsabling tao siya. Marami na nga siyang natulungan sa totoo lang. Kaya sigurado kong susundan ka niya sa Cavite at doon siya babawi sa inyo ni Viana. Ayoko nang umasa, Juris. Anak ko lang magiging kawawa kapag nagpatuloy lang ako sa paghabol sa kanya. Tapos sa bandang huli, wala rin lang din ako mapapala. Ilang minuto pa sila nagkwentuhan ni Juris bago ito nagpaalam sa kanya at umalis. At nang sumunod na araw ay bumiyahe na nga sila ni Viana pauwi sa Cavite. Sa buong magdamag ay naghintay pa siya na baka dumating si Dwight para suyuin siya at pigilang umuwi sa kanila. Pero hindi ito dumating. Kaya nasiguro niya na hindi talaga sila ni Viana ang gusto nitong i-prioritize. Ngunit paglipas ng 3 araw, matapos niya makauwi sa kanilang probinsya, ay biglang sumulpot si Dwight sa bahay nila. Hindi naman siya nagtaka pero ang ikinagulat niya ay kung bakit may dala na itong mga gamit. May bitbit pa itong isang malaking maleta na para bang pinalayas ito ng mga magulang at nandoon para lumipat ang tirahan. Ikaw ang kumausap sa kanya, nandito raw siya para lumipat sa bahay natin.
Namomroblemang sabi ng kanyang ama. Ano? Gulat at tanong niya at pagkatapos ay pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa ang bisita nilang si Dwight. Sinadya namang palungkutin ng lalaki ang ekspresyon nito at parang nagpapaawa sa kanya. Ba't siya lilipat dito, hindi naman paupa ng bahay natin? Ewan ko nga. Pinalayas daw siya ng mga magulang niya at walang ibang mapupuntahan kundi sa atin. Sagot ng kanyang ama na kasalukuyan ang naglalakad palayo sa kanila. Maniwala. At kung totoo mang pinalayas siya ng mga magulang niya, bakit dito pa niya naisipang pumunta? Sa dinami-rami ng mga hotel na pwede niyang tuluyan. Sigurado ring may mga kaibigan niya na pwede niyang puntahan kung sakali. Sagot niya habang sinusundan ng ama sa kusina. Yun nga hindi ko maintindihan, Joyce. Mukha namang mayaman na lalaking yan, pero bakit dito pa niya naisipang pumunta eh? Luma na nga itong bahay natin at wala pang aircon. Maliban na lang kung may iba pa siyang dahilan. Mariin siyang tinignan ng ama at siya naman ay huminga muna ng malalim bago nagsalita. Siya po ang ama ni Viana. Baka pumunta siya rito, Itay, para... Ano? Siya nga man ang apo ko? Yun ang buntis sa'yo tapos pinabayaan ka lang? Siya nga po, Itay. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Hindi niya ba alam na hindi siya welcome dito sa bahay natin? Parang may bahid ng galit na sabi ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng tumuloy rito. Nasaan yung itak at palalayasin ko siya gamit yon? Sandali lang po, Itay. Kinabahan siya dahil baka gawin talaga nito ang sinabi. Kaya dali-dali niya itong pinigilan at hinawakan ng isang kamay. Nakausap ko na po siya nung pumunta ako ng Maynila at malamang pumunta siya rito para bumawi sa amin ni Viana. Ah, ganon. Napapatango-tangon sambit ito. Sige. Doon mo siya patuloyin sa kulungan ng baboy. Pagkatapos ay bumalik ito sa sala at muling hinarap ang lalaki. Ikaw palang manlolokot irresponsableng lalaki nakabuntisan ako nung nasa Thailand siya. Kumpronta ng tatay niya kay Dwight sa mariin at matigas sa boses. Natatakot naman siyang sunindan ito dahil baka masaktan nito ang lalaki. At mabuti na lang ay hindi itak ang nabitbit nito kundi ang pangkawit sa damo. Ako nga po. Sagot ni Dwight na halata ang matinding kaba. Bakit ngayon ka lang nagpakita? 3 taon mong pinabayaan ang anak ko tapos ngayon. Hindi ko po alam na buntis pala siya nung time na yon. Mukhang malakas din ang loob ni Dwight at nagawa nitong sagutin ng galit niyang ama. Ano? Porket hindi mo alam na buntis siya? Di ba, ginalaw mo siya? Ganun-ganun na lang ba yun pagkatapos? Hindi mo malang ba naisip na kumustahin siya? Inaamin ko pong pagkakasala ko, sir. At handa akong pagbayaran yun. Kaya nga pupunta ako rito. Ganon. Habang nagsasalita ang tatay niya ay naglakad ito palapit kay Dwight. Nag-alala siya at natakot na baka paluin ito ang lalaki sa ulo kaya agad niyang pinigilan at hinawakan ng kamay. Huwag po, Itay! Tumigil naman ang kanyang ama at mariing napatingin sa kanya. Huwag niyo po siya sasaktan. Paano na si Viana kapag napatay mo siya? Wala na pong kikilalaning amang anak ko kapag... Napaka-OA mo naman, Joyce. Sino nagsabing papatayin ko siya? Singhal sa kanya ng tatay niya. At imbes sa si Dwight ay siya nang napalo nito sa puwetan. Sasamahan ko lang siya sa magiging tirahan niya. Pagkatapos ay lumapit na ito kay Dwight at hinila ito palabas ng bahay nila. Saan niyo po siya patitirahin, Itay? Tanong niya habang sinusundan ng mga ito. Sa kulungan nga ng baboy, saan pa ba? Itay naman. Alam niyang gagawin talaga yon ng kanyang ama, kaya kahit napapano ay naawa siya sa lalaki. Ito pa rin naman ang minahal niya at pinagkalooban niya ng kanyang puso at katawan noon sa Thailand. Ang lalaking hinintay niyan dumating noon kahit parang imposibleng mangyari. Okay lang, Joyce. Kung ito lang ang tanging paraan para mapatunayan ko sa inyo na nagsisisi na ako at gusto ko talagang bumawi sa inyo, okay lang sa akin. Tatanggapin ko itong parusa kung ang kapalit naman ay mabubuo tayong 3 ni Viana bilang isang pamilya. Narinig niya ang sabi ni Dwight dahilan para lalo niya itong kaawaan. At sa isang parte ng kanyang puso ay nakaramdam siya ng tuwa dahil sa nakikita niyang sinseridad sa lalaki. Dapat lang talaga na tanggapin mo itong parusa namin sa'yo. Pag-usayan mo rin at malay mo, magbagong isip ko at tanggapin kita sa bahay. Wika ng kanyang ama. Hanggang sa makarating na nga sila sa kulungan ng baboy at binitiwan na rin ng kanyang ama si Dwight. Yan, dyan ka muna mamalagi hanggang sa mapatunayan mo sa amin na karapat dapat ka namin tanggapin.
Mariing sabi ng kanyang ama at pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo sa kanila. Bakit kasi pumunta ka pa rito? Namomroblemang tanong niya kay Dwight na abala sa paglibot ng tingin sa kabuuan ng babuyan nila. Di ba sabi mo, pwede ko kayong puntahan ni Viana kahit kailan ko gusto. Hindi mo naman sinabi na hindi pala ako welcome dito at galit na galit sa akin ng papa mo. Sagot nito na para bang siya pang may kasalanan. Oo nga, sinabi ko na pwede kang bumisita rito, pero hindi ko sinabi na pwede kang magstay rito hanggat gusto mo. Yan tuloy, magdusa ka at magtiis sa mabahong amoy ng baboy at mga dumi nila. Okay lang naman sa akin eh. May baraks naman dito at maayos ang higaan. Nakangiting sagot ng lalaki na parang wala talagang problema na magstay ito doon. Maayos naman talaga ang higaan dito. Kapag kasi bagong panganak ang inahing baboy namin, dito natutulog ang mga magulang ko para magbantay. Gano'n naman pala eh. So walang problema sa akin kung magstay man ako rito na matagal. Konting linis lang kailangan dito eh, tapos okay na to. Pagkatapos ay nalapag na ni Dwight ang maletang dala nito at sinimulan ng ayusin ang magiging higaan. Tumagal ka naman kaya rito. Mukhang hindi ka naman sanay. Akala mo lang yan na hindi ako sanay sa ganito. Putal nito sa sinasabi niya. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko bago ako naging isang sikat na artist. Naalala ko nga nung nagsisimula pa lang ako. Sa parking area ako natutulog kasi wala pa akong pambayad sa hotel. Minsan sa loob ng kotse. Basta hindi naging madali ang journey ko bago ko narating ang tagumpay na tinatamasa ako ngayon. Ba't kasi kailangan mo pang maghirap ng ganun eh? Mayaman naman ang pamilya mo. Independent akong tao. Ayokong umasa sa pamilya ko dahil walang kasing sarap ang tagumpay kapag mag-isang pinaghirapang abutin. Oh, ngayon nandito ka. Paano ng karir mo? Makakapagpinta ka ba na maayos yan eh? Narito ka sa kulungan ng baboy namin. Walang problema kasi nakabreak ako ngayon. Nakangiting sagot ni Dwight sa kanya. Nagdesisyon akong tumigil muna sa pagpipinta para makafocus ako sa inyo ni Viana. Kinansel ko na lahat ng mga appointment ko at tinanggihan ko na rin ang mga nag-iimbita sa akin. Basta habang nandito ako sa inyo, wala akong ibang gagawin kundi pasayahin kayo mag-ina at tumulong sa mga gawain dito. Natuwa siya sa kanya narinig, pero hindi niya yun pinahalata sa lalaki. Nakaramdam din ng kaunting kilig ang puso niya at napatanong sa sarili kung iyon na ba ang simula ng pangarap niyang magkaroon ng masaya at buong pamilya. Hanggang kailan mo naman balak gawin to? Hanggang kailan ka magstay rito? Curious niyang tanong. Hanggang sa mapatunayan ko na sa inyo na seryoso ko sa hangarin ko maging okay tayo at magkasama-sama tayong tatlo ni Viana. Hanggang sa tanggapin mo na ako sa buhay niyo mag-ina. Seryoso at mabilis sa sagot ni Dwight. Hindi na siya sumagot at tumalikod na sa lalaki. At habang naglalakad siya palayo ay nakangiti siya at ang kanyang puso ay sobrang natutuwa dahil sa nakikitang senseridad kay Dwight. Nang sumunod na araw, paggising nila ay nagulat sila. Lalo ng kanyang ama dahil malinis ng babuyan. Puno na rin ng tubig ang mga drum at may umuusok na sa kusina dahil sa kahoy na panggatong. At sa maliit na barracks, katabi ng babuyan, ay nakita nila si Dwight na nagkakape. Kape po tayo, Tatay Jose. Alok nito sa ama niya at nang makita siya nito, ay dali-dali siyang ipinagtimpla ng kape. Kapeng barako to, imported, galing Thailand. Wow ha? Talaga nagdala ka pa niyan dito? Napangiting sambit niya sabay kuha ng kapeng iniaabot sa kanya ni Dwight. Pagkatapos ay humigop siya ng kaunti. Legit, galing nga tong Thailand. Ikaw po, Tatay Jose, baka gusto niyo po. Muling alok ni Dwight sa ama niya. Masarap pong kapeng ito, Itay. Subukan mo po. Siya na ang nagtimpla at tinanggap naman yon ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumikim ito ng kaunti bago nagbigay ng komento. Okay naman, mas masarap pa rin ang kape natin dito sa Pilipinas. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanila at naglakad palayo bitbit ang kape. Sabi lang yun ni Itay, pero totoo nagustuhan niyang kapeng yun. Matagal na kasing naubos yung dinala ko galing Thailand eh. Wika niya na silang dalawa na lang ni Dwight ang magkaharap. Marami pa ako niyan sa bahay. Kada punta ko sa Thailand ay nag-uwi ako ng kapeng yan dito sa atin. Nag-expire na nga yung iba eh. Sayang naman. Dinala mo na sana rito sa amin. Sagot niya, pero kalaunan ay natigilan din siya matapos mapagtanto na iyon pa lang ang unang beses na pumunta ito sa bahay nila. Mukhang maagang nagising ka at ang dami mo na nagawa. Siguro hindi ka nakatulog na maayos at pinapakanala mo kagabi. Pag-iiba niya ng usapan.
Mali ka, Joyce. Mahimbing ang tulog ko kagabi at hindi rin ako naistorbo ng mga lamok dito. Nagdala ako ng kulambu eh. Ah, ganon. So pinaghandaan mo talagang pagpunta rito. Tama ka, pinagandaan ko talaga ito. Kaya nga kumpleto mga gamit na dinala ko eh. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy pa rin si Dwight sa ginagawa nito. Maaga itong gumigising at ginagawa ng trabaho ng kanyang ama sa kanilang bahay. Hanggang sa unti-unti na itong nagustuhan ng mga magulang niya at nagpasya ng ama niya na patuloyin ito sa kanilang bahay at doon na sa sala patulugin. Maging siya ay na-appreciate din ng mga efforts na ginagawa nito hanggang sa dumating siya sa konklusyong napatunayan na nito sa kanya na seryoso talaga ito at deserve the second chance para makasama sila ni Viana. At isang gabi, habang magkakasama silang kumakain, ay bigla nilang nagpaalam si Dwight sa mga magulang niya. Babalik ka na ba ng Maynila at gagawa na ulit ang mga obra? Seryosong tanong ng kanyang ama sa lalaki. May iba po akong gustong asikasuhin, Tatay Jose. At yun na yung pagpapakasal namin ni Joyce. Nagulat ang lahat sa narinig, lalo na siya na namimilog pang mga matang napatingin sa lalaki. Kasal? Sambit niya. Oo, Joyce. Pero kung pwede sana isama ko muna kayo ni Viana sa bahay namin para may pakilala ko kayo sa mga magulang ko. Sagot ni Dwight habang nakatingin sa kanya. Kahit doon mo na rin sila patirahin, iho. Napatunayan mo na rin naman na kaya mong maging responsabling ama at asawa kina Joyce at Viana. Sabad ang kanyang ama. Tay. Sige na, anak. Binabasbasan ko na relasyon yung dalawa. At kung payag ka magpakasal sa kanya, wala ring problema sa amin. Basta, sunduin niyo kami ng inay mo kapag malapit na kayong ikasal. Napayakap siya sa mga magulang niya at pagkatapos ay tumabi na rin siya kay Dwight. Hindi na siya nahihiyang ipakita ang totoong nararamdaman sa pagkakataong yun. At nang hawakan na lalaki ang isa niyang kamay, ay hindi na siya nagreklamo. Na sumunod na araw ay bumiyahe na nga sila papuntang Maynila at dumiretso sa malaking bahay ng pamilya ni Dwight. Nagtataka pang sumalubong sa kanila ang mga magulang nito. Sila po mag-ina ko, Mami, Daddy. Si Joyce, ang babaeng nakahuli ng puso ko. At si Viana, ang munting prinsesa naming dalawa. Ito na bang apo namin? Ang kit-kit naman niya, mana sa lola. Natutuwang sambitang mami ni Dwight na si Viana agad ang nilapitan at pinaliguan ng halik. Nagtakang anak niya pero hindi ito nagreklamo at tahimik lang na tinanggap ang mga halik ng lola nito. Samantalang ang ama ni Dwight ay siya naman ang unang nilapitan at nakipagkamay sa kanya. Welcome to the family, Joyce. Ngumiti lang siya bilang sagot. Nahihiya pa kasi siya. Pero ramdam na niya ang mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanya kahit iyon pa lang ang unang pagkikita nila. Dito na po muna sila, Mami, Daddy, habang inaasikaso namin ni Joyce ang pagpapakasal sa simbahan. Kasal? Medyo nagulat ang ama ni Dwight pero kalaunan ay lumiwanag din ang ekspresyon. Opo, Dad. Pakakasalan ko na po siya para hindi na sila mawala sa akin. Noon pa nga dapat kumaga ko lang nalaman na nabuntis siya at pinanganak si Viana. Tama yan, anak. Tumatanda ka na kaya kailangan mo na talaga mag-asawa. Sabat ng kanyang ina na napapangiti ng malapad. O sige, paghahandaan natin yan. At yung magiging kwarto nyo, ipapahanda ko na rin sa kasambahay. Nasasabik na wika ng ama ni Dwight. Huwag kang mahihiya sa amin, iha. Miyembro ka na ng pamilya namin mula ngayon. Kaya kung may kailangan ka o problema, lumapit ka lang sa amin at magsabi. Ito kasing si Dwight ay palaging busy sa mga paintings niya. Bihira nga siyang umuwi rito eh. Nakangiting sabi ng ina ni Dwight habang hawak ang isa niyang kamay. Mula ngayon, magbabago na po yun, Mami. Sila ng priority ko, kaya expect nyo na lagi na makikita mukha ko rito sa mansyon. Agad na sagot ni Dwight sa ina nito. Naging masayang pananatili nila ni Viana sa mansyong yun. Lumalim pang relasyon nila ni Dwight at mas lalong minahal ang isa't isa. Na-delay nga lang ang kasal nila dahil pinauna nila ang kakambal nitong si Elmer. Ayaw naman kasi ni Dwight ang double wedding dahil ang gusto nito ay sa kanila lang naka-highlight ang selebrasyon. Matapos silang maikasal ni Dwight, ay biniyayaan pa sila ng isang anak. Babae pa rin at kamukhang-kamukha ng ama na pinangalanan nilang Victoria. Hindi man sila nagsimula ni Dwight sa isang normal na relasyon, ay sisiguraduhin niyang hindi sila maghihiwalay. Hanggang mahal siya nito ay mananatili siya
lalo pat may 2 prinsesa silang kailangang arugain at alagaan. Marahil ay may mga istoryan talagang katulad ng sa kanila. Hindi normal, hindi sinasadya, at lalong hindi niya hinanap. Kusa yun dumating. Hindi man smooth sailing nung una, ay marami naman siyang natutunan. At ang tanging masasabi niya ay sulit ang kanyang paghihintay sa lalaking minamahal. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!